Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa mga katanungan ng ating mga amo, ating mga kababayan kung nasa bansa pa ba si Pastor Quebuloy. So, alam naman natin sa mga balita sa mainstream media na magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinaghahanap ng ating mga kapulisan at ng NBI na rin si Pastor Quebuloy. Pero wala pa rin nagiging resulta dahil dito sa huling dalawang lugar na pinuntahan ng ating mga kapulisan para iserve yung warrant of arrest kay Pastor Quebuloy ay bigo na matagpuan ang nasabing pastor at nagkaroon pa ng konting resistance dito sa mga taga-suporta ni Pastor Quebuloy. So malamang mga miyembro ng kanyang sekta yon. So binanggit ko naman po sa inyo doon sa mga nakakaraang video ko na syempre magtatago si Pastor Quebuloy dahil sa pakiramdam niya, sa nakikita niya sitwasyon ng kanyang kaso ay sa kanyang sariling mga salita na rin na hindi siya makakakuha ng equal justice sa ating sistema ngayon, sa gobyerno natin ngayon. So, kaya mas minabuti niya na magtago na lamang. Pero kung iisipin po natin, ano kaya ang magiging inam nung kanyang pagtatago? Parang ano lang naman to nung kay former Congressman Arnie Teves na sa pakiramdam niya ay hindi siya makakakuha ng patas na hustisya, kaya mas minabuti niya na pumunta sa Timor-Leste at tangkain na kumuha ng political asylum. So, doon tayo sa katanungan. Kasi siyempre hindi na tayo pwedeng maniwala na nandito pa si Pastor Quebuloy dahil unang-una, alam naman po natin na ang ating bansa ay napapalibutan ng tubig at maraming mga pagkakataon o nababalita rin sa mainstream media na may mga kababayan tayo na nakakapunta sa ibang bansa sa pamamagitan ng dagat. Alam naman natin si Pastor Quebuloy ay may mga pag-aari na helicopter, may pag-aaring eroplano. So, barko pa ba o yung malaki-laking sasakyang pandagat pa ang mawala sa kanya? So, kutob ko lang ito mga amo. Kasi sa galing ng ating intelligence officers dito sa ating bansa, imposible na hindi siya matuntun o hindi siya ma-pinpoint kung nandito pa siya sa ating bansa. Pero siguro parang medyo malabo din yan, na pinagtatakpan na lang siya o kumbaga hindi masyadong inaasikaso ng ating kapulisan ang paghahanap sa kanya. Kumbaga parang pakitang tao lamang sa mainstream media, mag-aaya ng mga news outlet na sumama sa kanila para ipakita na masigasig nilang hinahanap si Pastor Quebuloy. Yun malabo rin. Pero pwedeng posibilidad ika nga. Kasi ang tumutugis sa kanya, ang talagang pinakabasegasig na tumutugis sa kanya ay si Senator Risa Hontiveros. At hindi naman ako maniniwala na walang sariling intelligence people, ika nga si Senator Risa Hontiveros, para hindi niya malaman kung eksaktong nasaan si Pastor Quebuloy. Kaya ako naniniwala na lamang na wala na talaga dito sa bansa si Pastor Quebuloy. At kung iisipin nyo rin yung mga pangyayari, kumbaga yung pamamahala ng kanyang mga business
ng kanyang property ay pansamantalang ipinaubaya muna niya o pinahawakan niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam ko naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi naman siguro niya kukonsintihin itong ginagawa ni Pastor Quebuloy. Kasi siyempre, mas lalo siyang madidiin eh. Mentras nagtatago ka, mas lumalaki yung porsyento o mas lumalaki, dumadami yung mga tao na naniniwala na guilty siya. Parang kay Congressman Tevez, bakit siya nagpunta ng Timor-Leste? Bakit ayaw niyang harapin yung kanyang mga kaso dito sa Pilipinas? At pinili niyang pumunta dun sa bansa na yon para magtago, kumuha o mag-apply ng political asylum para maiwasan yung mga kaso dito. So marami ang naniniwala ngayon na talagang may kinalaman nga siya sa pagkamatay ni dating Governor Digamo. Digamo ba ang pangalan nun? Correct nyo na lang po ako, pero alam ko Digamo. So, ganun din dito kay Pastor Quebuloy. Sa itinatakbo ng paghahanap ng ating mga kapulisan, malulupit yan mga yan, malulupit sa hanapan. Talagang pag tinutukan ka niyan, siguro matagal na yung 1 linggo kahit gaano kakayaman. Kahit gaano kakayaman. Kung nandito ka rin lang sa ating bansa, imposibleng hindi ka nila makita. Pero halos buwan na rin siguro nang nakakalipas. Pero hindi pa rin siya makita. Kaya malaki na po ang aking paniniwala na wala na po siya dito sa ating bansa. Siyempre, magtatanong kayo, Boss Dags, saan naman siya pwedeng magtago? Siyempre, doon sa mga bansa na wala tayong extradition treaty. Wala tayong kasunduan doon sa bansa na yun na kapag meron tayong hinahanap sa bansa nila, ay pwedeng i-extradite pabalik sa atin. Vice versa lang din kung meron silang tao na ipa-extradite sa atin, dahil nga may kasunduan tayo sa kanila, ay i-extradite din natin sa kanilang bansa. Sa Timor-Leste, alam ko, wala. Di ba? Sinasabi naman sa mainstream media yan, wala tayong extradition treaty sa kanila. So, ano-anong mga bansa ang pwedeng kumanlong o pwedeng takbuhan ng isang mapera? Hindi lang peso, dolyar ang pera na si Pastor Quebuloy. 2 bansa lang ang naiisip ko. Kasi pag nakarating na si Pastor Quebuloy sa halimbawa na dito sa ano ba yung kapitbahay nating bansa, Thailand ba? Thailand. Pag nakarating siya ron through waters, pwede na siyang mag-buy air doon. Pwede niya nang papuntahin yung kanyang jet doon at magmula doon, pwede na siyang ilipad kung saan niya gusto. Pero 2 bansa lang. Nag-i-speculate lang ako, hindi ko sigurado. Ang sigurado ako, yung pwede niyang gawin. Pero yung bansang eksakto, syempre hindi natin alam. Alam niyo syempre, yung mga taong ganyan mapipera, maiisip din niya yung naiisip natin. Kaya syempre, iiba ng lugar yan. Kumbaga yung sa akin, halimbawa lang. Pero ang sigurado ako, na mababanggit ko na bansa na pwede niyang puntahan ay 2. Alam naman po natin na malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko rin sinasabi na tinulungan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero siyempre, nakagawa na rin o naka-establish na rin ng koneksyon si Pastor Quebuloy sa mga bansa na to. At ang mga bansa na to ay nakalalamang Russia at China. Dahil yung mga bansa na yan, wala tayong direktang extradition na treaty dyan. So, yan ang pinaka nakikita kong bansa na pwedeng takbuhan ni Pastor Quebuloy.
Indonesia pwede rin, pero parang meron yata. Parang wala. Wala akong nalalaman na meron tayong extradition treaty dyan sa Thailand. Kaya pwede rin dyan magtago si Pastor Quebuloy. Siyempre, napakaraming pera. Hindi lang peso, dolyar. Milyon-milyon ang pera ni Pastor Quebuloy. Kaya makapagtatago siya ng matagal. Ikalawang tanong, bakit siya nagtatago? Well, alam naman natin, kapara sa sinabi ko kanina, malapit siya sa mga Duterte at magpasa hanggang ngayon ay sinusuportahan pa rin siya ng mga Duterte at nung ilang mga politiko na kanyang natulungan. Ang inaasahan niya, makapagtatago siya ng hanggang 2028. Dahil siyempre malaki ang posibilidad na kumandidato bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte at iniisip niya siguro na kapag nanalo na si Vice President Sara Duterte, pwede na siyang bumalik dito at para maareglo niya yung kanyang mga kaso dahil siyempre hindi niya hawak ang administrasyon ngayon. Kumbaga parang hindi siya direkta o talagang 100% natutulungan o tutulungan ng gobyerno na to dahil ipinahuhuli nga siya. So, ang masama pa nito, baka pag nahuli siya at nag-request ang Amerika na i-extradite siya sa US para harapin naman yung mga kaso niya doon, ay siyempre meron tayong kasunduan sa US, kailangan natin siyang ibigay doon. Na bagay na alam kong iniiwasan ni Pastor Quebuloy. So, kaya ako naniniwala ako sa tinagal-tagal ng paghahanap sa mga property, sa mga lugar na pag-aari ni Pastor Quebuloy ay tingin ko wala na siya dito sa bansa na to. Kasi dati si Congressman Tevez, sinasabi nila, yung abogado niya, handito lang sa bansa, pero nakarating ng Timor-Leste. O siyempre, ganyan din kay Pastor Quebuloy. First instinct ng mga mapeperang tao at may impluwensyang tao ang tumakbo sa ibang bansa. Kung sa tingin ni Pastor Quebuloy ay may tsansa siya na hindi siya ma-convict sa mga kaso na to, magpapakita yan, haharap yan sa media, haharap yan sa korte kung talagang ganun kakapal pa ang kanyang impluwensya. Pero siyempre, mararamdaman mo rin yan na kung matabang ka na at alam mong dire-diretso ka sa karsel at mabubulo ka ron na kung ilang taon hihiyain ka ng mga politiko na kagaya ni Senator Risa Ontiveros, masisira ng todo ang iyong imahe. Kaya ang pinaka-the best na magagawa mo ay tumakbo sa ibang bansa at doon magtago. Kaya ako, siguro halos hindi naman 100%, mga 80%, ika nga. Iwanan pa natin ng 20 na nahandito pa siya. Pero 80% naniniwala ako na wala na siya dito sa ating bansa. Pero, siyempre, antabayanan natin kung mahuhuli nga siya dito sa ating bansa. O isang araw na lamang ay mababalitaan natin na nasa ibang bansa na si Pastor Quebuloy. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss, kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.